Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Ngayon, sabi ko nga, bakit di kayo magpakilala kung naghahanap kayo ng problema? Bibigyan kita ng problema. Diba? Puro kayo chismis. Tigilan nyo na yan. Ha? Alam mo, inggit lang yan. Oo. Ang dapat mong gawin, tumulong ka sa ating kapwa. Tumulong ka sa kapwa mo. Yun ang pinakamainam mong gagawin. Talaga siya. Talaga. All right, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol dito kay Alex Pabella versus Bungo TV. Mga kaplastik, alam nyo naman kung ano ibig sabihin ko dito mga kaplastik. Gaya nga ng sinabi ni Norman Culaong, puro kayo chismis. Yan. Ulitin natin. Ngayon, sabi ko nga, bakit di kayo magpakilala kung naghahanap kayo ng problema? Bibigyan kita ng problema. Diba? Puro kayo chismis. Tigilan nyo na yan. Ha? Yan. Tigilan nyo yan mga kaplastik. Kasi pinapasikat nyo kasi yung tao. Mga kaplastik eh. Eh kung di nyo pinapansin yung mga damuho na yan, hindi kayo aabot sa puntong ganito. So, nagmula ang komosyon o parang matinding altercation. Boyong the Explorer at Bungo TV, mga kaplastik. Parehas mga yung simula eh. Eh, wala eh. Ito kasi yung ugali ng mga anti-Culaong vloggers. Kapag wala na si Culaong, kung sino-sino na lang yung binubuli. Pati yung mga nananahimik na mga alalay o yung mga personal bodyguard ni Norman Mangusing, hindi nilulubayan ng mga anti-Culaong. Diba ang sabi nila from the start, si Culaong lang ang kanilang target. Tutok lang tayo kay Norman. Pero bakit ganun? Bakit mo pa pinakikialaman at kinakalantari nyo pa ang iba pa mga vlogger? Kaya lalong lumalaki ang kanilang followers at kanilang engagement. Nasa halip ma-take down ng kanilang Facebook account, lalong lumalaki po ang engagement ng mga hinayupak na yan dahil sa mga tarantadong anti-Culaong vloggers na to. So ano ba ang pinupunto ninyo? Wala na kayong magatasan? Wala na kayong masabihan ng mga panlalait kay Culaong? Ito kasi ang kwento mga kaplastik. Ganito nagsimula ang kwento at pag-iiyak ng isang vlogger mga kaplastik patungkol dito. Hindi po ako kumakampi sa dalawang magkabilang panig dahil kasi mapapansin nyo kung gagamitan nyo ng magandang critical thinking mga kaplastik, bakit nyo susuportahan yung mga vlogger na masyadong bully? Diba? Ano ba layunin ninyo? Bakit nyo kinakalantari yung mga tarantadong mga alalay ni Culaong, best friend ni Culaong? Eh di pa dapat ang target nyo lang si Culaong? Ngayon,
Dito na nagsisimula ang lahat. Ito kasi yung pinagpupuputok ng butsin ni Bungo TV. Na para bagang ini-stock na siya ng palihim ng mga taong galit sa kanya. So panoorin natin to. Uy, ano yun? Ulitin natin ha. Yan. Kung mapapansin nyo sa video mga ka-plastic, di ko alam kung sino yung kinukuhaan ng video pero sabi niya, kiniklaim naman ni Bungo TV na siya daw yan. Siya daw yan. So, ibig sabihin, palihim na siyang minamanmanan ng mga kaaway niya sa social media. At dahil dyan, pinaghinalaan niya itong si si ni Bungo TV, itong si Miko Parks Page o mas kilala bilang Roelio Santiago, mga ka-plastic. Kasi in-uploaded niya na ngayon daw ay burado na, mga ka-plastic. Sabi dito, kamusta? Musta ka? Kumag, kamusta ka? Galing ka bang overtime? So, yun lang yung caption with the username o profile name Roelio Santiago. O sa ibang page, Miko Parts page. Siya daw yung nag-upload ng raw footage na kung saan ay minamanmanan ng palihim etong si Bungo TV. Isipin mo, galit na galit kayo. Basahin natin ang comment kung pabor ba sa kanya itong mga pagmamarakulyo niya sa social media. Nag-insecure pala tong si Borat. Ayan. Ito yung tinitira. Patulong kay Casper kung paano tamad ng iyak kapag hingi ng tawad. Eto, sabi naman ni Marky, malalaman mo ngayon kung may bitaw si Roelio da si Q. Yun, parang, eto, Pico Parts page, ayun. Nag-post pa dito. Marky the Monkey Rat. Di mo ata alam san at kanino ako nakasandal. Ayun, nagsasagutan na sila. Ito pa. Di wala ngang bitaw kasi umaasa sa sandalan. Tapos ito pa, may mga comment pa si Miko Parts. Relax ka lang. Masyado kang nervyoso. So yan. May mga pasaring pa siya. Sabi ni Sahid Kataduan, Miko Parts page, why did you delete it? Are you ready? Ayan. May mga pabor sa kanya. Stalker, di kasi kaya makipagdebatehan kay Sir Bungo TV kaya ganyan ng paraan na lang sila umatake. Grabe ka na, baka umiyak yan si Roelio Santiago. Nakarinig lang ng blatter, buragad, mahina. Akala yata binura na wala ng kaso. Yan, bayad sa abogado de Pino bawat isang hearing is 3,000 lang. Ngayon po maabot na ng 8,000 to 10,000. Pero depende pa rin kung mahirap kang nilalang or may kaya ka man na mayaman. Ito, iba na pagtalikuran tapos may pagbabanta. Pagbardagulan sa sokmed lang. Tapos sasabihin nyo bawal magkaso. Maglimitasyon ng pagbabanta, maigi na sigurado kaysa madali. Mr. High Caliber yun.
Eto, Akkapas sabi, mahina ka pala Boss Bungo TV pag si Tito Norms tuwang-tuwa ka pag pinopost ang nakaw na video. Diba? Napapansin sila ng ibang netizens mga ka-plastic. Mismo sila nga mismo nagre-repost ng mga video na kung saan man lupalop nagtatago si Norman eh. Without a consent. Without anything na kinukuha nila ng video, camera, pinipicturan nila, walang permiso, na para bagang hawak niya yung kaluluwa ni Norman Mangusin. Tapos ngayon, sinampulan siya ng mga kaaway sa social media na same thing lang din ang ginawa. Tapos bigla kang iiyak. Diba? Ako hindi ko sa kinakampihan yung mga tarantadong kinakalaban ninyo dahil tarantado na talaga yan. Sabi ko naman sa inyo na wag na ninyong i-content yung mga yan. The more na pinapansin at tinitira nyo yan, lalong lalaki ang followers niyan at lalong maraming maniniwala sa mga damuho na yan. Kasi nga, sila ang pinapanigan. Lalo na yan, ang feedback ni Boyong the Explorer sa content niya, namimigay siya ng mga regalo, pera, nagpapa-birthday porn siya sa kanyang YouTube channel ay sa Facebook page. Eh lalo siyang bumabango instead na kinagagalit siya ng buong bayan. Diba mga tangantong anti-kulaong na to? Dapat si Kulaong lang ang tirahin nyo, wag nyong pakialaman yung mga alalay nila. Diba? Mga tanga nga eh. Inaaraw-araw ang katangan nila, may iiyak din. Inaaraw-araw na katangahan nila, may iiyak dito malamang. Ang hirap. Diba? Galit na galit kayo. Tingnan mo ito oh. Papatulan mo yung walang kwentang vlogger pagkakatuwaan ninyo. Tapos ngayon pag pinatulan na kayo, iiyak-iyak kayo. Bangungot TV, makinig ka mabuti. Saksak mo to sa kokote mo at saka sa tumbong mo. Ha? Ang sabi mo ako ay isang bayaran. Lahat naman ng tao dito sa mundo ay bayaran. Sumakay ka nga lang ng jeep, kailangan mo magbayad. Ibig mo sabihin, bayaran din yung driver. Yung mga empleyado, ibig sabihin, bayaran din kasi sumasahod sila. Hindi ba? At least ako, kung binayaran man ni Master Buyong the Explorer, na inggit kayo sa tao na yan, at least ako binayaran. Kayo, nagnanakaw. Ang ina, sinong gagana makipag-argumento sa mga tarantado magsalita sa social media? Kayo lang ang nagtsatsaga kasi mahilig kayong gumatas. Bumababa mga IQ ninyo eh. Kung di nyo pinapansin yung mga tarantadong yan, hindi kayo aabot sa puntong ini-stock kayo ng palihim. Diba sabi ko naman sa mga recent content ko, darating ang panahon na kikilitiin kayo ng mga yan. Dahil may mga impluensya yan. Diba? Politika. May political power yung kinakalaban mo. Ito. May sinave ako. Ito. PNP Valenzuela, na-blatter siya. Hindi kinaya yung simpleng atake ng kalaban niya. So sabi patuloy ni Miko Parts page, sino ba kasi nag-aaway kay Bungo TV? Umiiyak na eh. Lika boy, bili tayo ng iPad mini. Tamo, inaasar ka pa. Nakikita kasi kayo na sopang sa pera eh. Dahil nawala si Kulaong, ito naman ang ginagatasan mo, yung mga bobong vlogger ni Boyong. Kung di nyo pinapansin yan, hindi yan naabot sa puntong ganyan yan.
No, sabi nga ni Jordan Clarkson na nung kay Norman ginagawa, tuwan-tuwa kayo. Oo, tuwan-tuwa sila eh. Tuwan-tuwa sila in the way na nire-repost nila. Walang pakundangan. Pinopost nila yung mga private na ginagawa ni Norman. Minsan, pinipicturean nila yung kumakain sa pansitan. Nagsusugal. Wala nang privacy si Kulaong. Talagang lahat na ng uri ng kabastusan, kawalang respeto kay Kulaong. Pinost nyo na sa Facebook page nyo para lang magkaroon kayo ng engagement. Oh, given na yun. Certified na scammer at criminal na yung tao. Pero ngayon, yung sa inyo na yung ginagawa, takot na kayo. Umiiyak na naman kayo sa pa-blatter-blatter effect ninyo. Pero Romeo, ang dami na ng problema sa Pilipinas, no? Saksakan na ng korupsyon. Puro hearing no impeachment na walang kakwenta-kwenta. Nag-aaksaya ng 70 million para sa impeachment na walang kabuluhan. Tapos dadagdag ka pa. 'Di ba? Na-videoan ka lang. Nag-hormentado ka na sa nervyos. Diba? Totoo yan, no? Nung kay Norman ginagawa, tuwan-tuwa kayo. Ngayon, nung sa kanila yung ginagawa, pablatter ako. Kung hindi nyo pinapansin yung mga tarantadong alalay ni Norman, pati best friend ni Norman, kung hindi nyo kinakalantari yan, hindi kayo aabot sa punto na ginaganyan kayo ngayon. Diba? May political power yung kalaban mo. At may criminal record. Kayang-kaya kanyang pakilitiin ng walang kamalay-malay. Di ba sinabi ko na yan sa mga recent content, huwag kayong magpapachempong mag-isa. Dahil kahit saan pa kayo tumambay, kayang-kaya kang kilitiin ng mga taong yan. Nasampulan na si Boss Igme, di ba? Dahil sa pinaggagawa ninyo. Di naman sa kumakampi ako sa mga yan. Wala akong kinakampihan sa mga putang galal. Na mga putres na to, mga taong to Parehas mga bugok na vlogger Diba? Ganun naman dapat nagkakaso naman si Norman kay Pugenius. Mas malala pa nga yun dahil diniliberan daw nila ng kabaong hindi naman pinakita ni Kulaong kung totoo yun. Tapos in-sniper scope po, di ba? Siyempre, mag-uramentado yung tao. Tama, nagkaso siya kaso unknown pa rin sino si Pugenius. Kaya nga ang dami niyang nilagay na name. Threat na kasi yan ginagawa nila. Di ba? Duwag, the only great thing about Kulaong is that he has a kapal ng muka. You, puro banat online with his kapal ng maskara. Oh. Siya yung temo ng Rey Mysterio. Buti nga di kinakasuhan ng WWE yan. Pag napansin pa yan, patay ka sa patent ni Rey Mysterio. Nako. Uso pa naman, matindi pa naman sa copyright ang WWE kapag may ginagaya kayong costume, trademark o anumang logo na ginagamit. Ewan ko, di pa siguro napapansin Di naman kasi ganun katindi yung kasikatan nito Diba? Natawagan tuloy na tuwag. Kaya nga nagmamaskara yan. Alam niya kasing nasa bingit siya ng kamatayan Alam niya kasing babalikan siya ng mga taong tinitirada Isa na doon sa mga binubuli nila si abogada ng bayan, mga kaplastik. Di ba? Pinagtatawanan nila yung profesyon ng isang abogada. Dahil nung nag-content si abogada ng bayan about doon sa nangyari kay Kulaong,
Para bagang namintig ang tenga ng mga anti-kulaong vloggers. Anong ginawa nila? Binuli nila sa social media, pinagtatawanan nila. 'Di ba? Di nila alam, mas may talino pa si abogada ng bayan dahil may limits lang siya maglabas ng mga tutorials o mga impormasyon about sa nangyari kay Kulaong dahil ayaw nilang mabahiran ng kanilang ang kaso na yan dahil ipinagbabawal nga yung lahat ng detalye kailangan ipakita kasi nga matatampered yung kaso. Pero itong mga tarantadong anti-Kulaong vlogger, pinagbubuli nila yung tao dahil kesyo daw hindi daw mapaliwanag ni abogada ng bayan kung pasok daw sa ganito bla bla bla. Kung natatandaan ninyo sa recent content ko, panoorin nyo na lang. Diba? Tapos ganyan ang gagawin nila. Pinangungunahan nila yung mga abogado. Gusto nila kasi marinig na pabor lahat sa kanila yung magiging resulta o magiging opinion ng bawat vlogger na kinakalaban nila sa social media. Ayaw nila na ikatiting na sentences na hindi pabor sa kanila kaya binubuli nila. And that's the reason why kung bakit nagmamaskara yung hayop na yan. Ingat sir, ibang galawan na yan. Tama lang yan sir, Boss Bungo TV, off topic ginagawa ng mga duwag na yan. Pag nag-real talk, pe-personal. Paano pe-personal ganun din naman ang ginagawa nila. Namimicture sila, nagbibideo sila ng without permission ng ibang tao. Tapos pagtatawanan sa social media, gagawa ng istorya at kung ano-ano pa. Diba? Galit sila sa Privacy Act. Pero pero binabanatan nila yung taong ano. Ito yung pinakamagandang comment Nung kay Norman ginagawa, tuwan-tuwa kayo. Diba? Ngayon nung sa kanila nang ginagawa, umaaksyon na ng palihim yung mga kaaway nila sa social media. Natatakot sila. Sabi ko naman na talagang di malayong mangyayari sa kanila yan. Dahil ang kinakalaban nila may political power, mga ka-plastic. Panoorin natin yung walang kwenta niyang kalaban sa social media. Ngayon, yung mga daga, di ba? Yung isang daga, naligaw. Alam niyo saan pumunta? Doon sa kamay ni Jesus. Humingi yata ng tawad kasi marami na siyang kasalanan. Ito yata yung yung sasakyan na ay kulay puti, yung nagmamasid daw doon sa sa gasolinahan. Ewan ko sinong pinanonood ng gasolinahan doon. Baka humingi ng tawad ito doon sa kamay ni Jesus dahil marami ng kasalanan. Humihingi siya ng tawad at saka nagdadasal na sana tumubo ang buhok niya. Naggagala ngayon. Ito kasi yun Ngayon nonsense yung mga kalabang ganyan. Tingnan mo naman mga pinagsasasabi na hindi mo maintindihan kung ano yung pinupunto niya. Tapos pinapatulan nyo pa. Totoo nga ang kasabihan Kapag pumatol ka sa bobo, alam mo na ang tawag sa'yo. Diba? Yung mga Pinapansin nyo pa yung mga ganyan tao. Para kayong mga timang. Ito kasi ang katwiran niya mga ka-plastic. Content nga, di ba? Alam nyo ba ang meaning ng content? So, ibig sabihin pala, scripted lang pala ang gusto mo mangyari sa alitan ninyo ni Boyong. Gusto nyo pala scripted lang yung arte niyo, yung palitan kayo ng trastukan. Samantalang lagi ninyong binubutasan yung mga kaaway nyo sa social media. Hinahanapan nyo ng mali tapos i-expose nyo yung mga maling gawain nila din ipakakaso mo sa ibang tao.
Tapos na ngayon, nung binibueltahan na kayo, sineseryoso na kayo ni Boyong, biglang ganito rason. Content nga, di ba? Alam nyo ba ang meaning ng content? Parang paiyak na kasi to eh. Content nga, di ba? Alam nyo ba ang meaning ng content? Ay, nako. Ito, bineltaan siya ni Boyong the Explorer. Dahil dun sa content nga lang. Content lang kasi, Boyong. Tinatakot mo naman kasi tong taong to eh. Alam naman palang scripted lang pala yan eh. Scripted na away lang tayo, walang personalan. Panoorin natin to. Bungo, magandang hapon sa iyo. At para ikaw ay, kala ko sobrang tapang mo kung bumanat ka sa social media at sa YouTube mo eh. May patawa-tawa ka pat hagik-hika. Pag ako ang inaupakan mo, hagik-hika, no? Lahat ng mga natin, pinupus mo. Ako. Pero ikaw, mapus ka lang ng konti na naglalakad lang, ha? Sino ba yung yan? Yung mga kasama mo, ingatan mo kasi yung mga kasama yung mga hudas din. Binibidyohan ka. Ikaw ay... Yan lang, iyak ka na? Iyakin? Iyakin? Ano ba naman yan? Hindi ka na nahiya niya, pupunta ka sa presinto, ganyan lang, pa-blatter ka. Kami nga doon nga kami sa Marinduque, putukan na ng baril, hindi kami napunta sa presinto eh. Mahina ka, boy. Mahina ka nila lang, sabi ko sa iyo. Dahil pa napunta ka doon sa lugar namin noong araw sa Sultan Kudarat. Sigurado pag ganyan kahina doon, ihihi ka sa salwal. Dahil sa tabi ng daan, bahay mo gabi, nagtatakbuhan, puro may mga baril na dalat naghahabulan. Yan lang. Basado ka nasanay sa... Gusto mo kasi ikaw lagi. Wala pa nga kaming ginagawa. Diba? Parang hindi mo malaman kung ano yung argument, kung ano yung mga sinasabi nila eh. Hindi daw sila may gawa. Tapos biglang nagsalita tong Mark page na to, Jose Roelio Santiago. Wala pa lang daw silang ginagawa. Basado ka nasanay sa... Gusto mo kasi ikaw lagi. Di ba? Gusto mo kasi ikaw lagi eh. Hinusgahan na kayo. Kung kayo nga daw palihim ninyong ini-screenshot o palihim ninyong kinibidyoan yung mga kaaway ninyo without a consent. Tapos ngayon, pag sa inyo na inaatake. Di ba? Panahon pa naman ni Bongbong Marcos ngayon. Puro kriminal na ang mga tao sa paligid. Kaya dumadami na ang crime rate sa Pilipinas dahil si Bongbong Marcos na ang presidente. Napapabayaan na yung seguridad ng mga taong bayan. Pansinin mo araw-araw, makakabasa ka sa newsfeed ng Facebook. Patayan sa eskwelahan, patayan sa kalsada, patayan sa bangko, patayan sa restaurant. Meron na naman kagabi may in-ice pick. Sinaksak ng ice pick, nagkainitan lang. Tapos dadagdag ka pa sa ililibing. Tamo? Hindi natin alam kung yung sinasabi ni Boyong napakasinungaling din yan, parang Norman Mangusin. Na sinasabi niya normal lang daw sa Marinduque ang barilan. So parang binibigyan ka na ng niche. Video pa lang daw yung patikim. Baka sa susunod baril na. Sige, banatan mo pa. Kaya biglang hinto daw ng content sa Facebook Di rin nakatiis, kumontent din sa Facebook.
Yan ang buhay niya eh. Wala naman kasi marangal na trabaho yung mga yan eh. Pare-pares lang sila. Yan na lang ang kaya nilang gawin. Dahil baka wala naman tinapos yung mga yan. Eh di bali to si Boyong, may negosyo yan. Eh yung tumitira sa kanya, may negosyo ba yan? May hanap buhay ba yan? Tapos may gana pa magsampa ng reklamo. Sinong gagastos siya? Tapos kakalabanin niya may political power. Diba? Kayang-kaya kang baligtarin ng taong to. Okay, diyan na masusukat kung halimbawa yung kataganan sinasabi ni Kulaong na makikipagsunugan ng pera. Eh talagang pati yung pinundar mong iPhone Pro Max, masusunog mo yan, pambayad ng ano. Ayan, dumating na yung karma. Eh kung tinigilan nyo na to yung mga tarantadong nilalang na to, hindi sana aabot sa puntong ganyan. Tapos mangangatwirang ka, content lang. Parang naalala ko tuloy yung mga nagpa-prank sa mga toxic vlogger na nagpa-prank. Nung pinatulan na ng ibang tao, yung sasapakin na yata sana yun eh. Sabi ba naman ng vlogger, content lang to, content lang. Diba? Biglang paawa effect. Ay nako. Ito kasi yung caption ng video na yon. Paring bungo, bakit ikaw ay iyak na agad sa ganyan lang? Alam mo, natatawa ko sa iyo. Akala ko sa lakas mong mang-Alaska ay wala kang bitaw. Yung pala may bitaw ka. Ayaw mo sa FB na bumitaw ka na. Sa YT ka na lang kakapit. Sana wala ka ng bitaw dyan. Sige, naunawaan kita kasi kayo na rin lang naman ang may sabi na may bitaw kayo. Bitaw na. May pablatter ka pa, may pabanta-banta ka pang demanda. Alalahanin mo, nag-post ka ng combo meal, hyper combo, 99 hit combo. Natin ha? Nang di ko alam, yun lang. So binibigyan na siya ng niche na kapag tinuloy niya yung kaso, ang pambanat naman sa kanya, Data Privacy Act. Dahil ipinost niya yung mga private message daw nila. Di ko alam kung anong private message nilang dalawa na in-expose ng Bobongo TV kay conversation nila ni Bobo yung The Explorer. Diba? Diba? Pares kayo magkakaroon ng sakit sa ulo. Mag-uubusan kayo ng pera niyan. Baka yung kinikita mo sa Facebook na katiting na barya pati sa palipad sa YouTube channel mo. Maubos yan. Nako. Trash talkan lang. Kasi sineryoso eh. Trash talkan lang eh. Tuloy. In-stock ka na. Diba? Ito pa, may banat pa yung kanyang follow-up ko panoorin natin. Napagpatol kasi kayo mga anti-Kulaong eh. Mo, wala namang mga kwenta yan. Pinapasikat nyo pa. Pinapasikat. Good morning sa inyo lahat. Sa inyo mga baser. Unang-una sa inyo. At siyempre sa ating mga follower. At sa ating mga supporter. Junior, bumati kami ng good morning. Good morning sa inyo lahat, sa mga followers namin ni Boss. Okay, magandang umaga sa inyo. Sa mapagpalang umaga. May nasa likod. Sino ang mga taong yan? Good morning sa atin lahat. Sama-sama ang F4 ng Buyong The Explorer Team. Thank you sa mga post niya. F4. Ganyan kami. Pag kami pinupost nyo, kami natutuwa. Hindi kami nag-iiyak at pupunta sa presinto para magpa-blatter at demanda. Kami po kasi ay may mga itlog. Kami walang bitaw. Wala tayong bitaw. Walang bitawan. Sama-sama. Kayo na ang umamin kayo may bitaw. Kaya kalat-kalat kayo. Suray may der.
Ha, magandang umaga po sa inyo at God bless. Di ba? Natutuwa sila na nire-upload o nire-share nyo yung mga videos nila. Kasi the more na kinakalat mo yan sa mga tao, hindi naman kasi first impression na kapag napanood nila yan magagalit na kaagad instantly yung mga nakapanood ng mga re-upload video nyo Kahit ako. Yung mga itong sinishare o hindi ko sinishare, nire-reaction video ko. Malamang sa malamang yung makakapanood sa akin 100%. Hindi agad ako yung kakatigan. Ito yung kakampihan nila dahil ito'y maraming nagawa. Kaya tinitake advantage nila yon. The more you bash, the more they cash. They receive cash. Gaya nga na sinabi ni AC Garage, more bash, more cash. Tanga, di ba? Papatulan mo yung mga walang kwentang vlogger na yan. Pero mo, 3,000 followers lang yung huling tingin ko sa Facebook page ni Boyong. Ngayon, 24,000 na. Nagulat ako, biglang taas. Ano, sa kakapunan ninyo? Di ba bobo? Ngo, TV. Yan tuloy napapala. At dahil dyan mga kaplastik, si Edmundo Saranya ay tapos na daw sa hearing. Hearing daw. Tapos ng hearing. Pwede pa picture? Pa-picture mo na. Tagumpay na raw. Basta guys, ito. Napuntahan na namin ang aming hearing. Ayan, hearing daw. Tagumpay na raw. Ito, may sinabi pa si dito Ito. Oh guys, tapos na ang hearing nila Casper. Wala na. Dito ngayon yung Motion boss. to pass. Ang prayer ni Atty. Motion to pass. Tapos na ang Motion to hearing. pass na. Pwede pa picture? Picture mo na. Guys, success yung hearing nila Casper. So tapos na, ito na ngayon. Nalabas na ng Oh guys, tapos What if itong si Boyong the Explorer o si Alex Pabella? Siya yung naging middleman ng kaso ni Casper. Tapos, malakas ang kanyang impluensya. Inano siya dun sa Napolcom mga kaplastik. Pinakinggan siya ng Napolcom. Then, palalabasin lang na preliminary investigation. Pero wala na. Nawalan na ng visa yung kasong isinampa sa kanya. Kalaunan. Si base dito sa comment, sabi ni Makagago, preliminary investigation pa lang yan, hindi daw hearing yan. Absuelto na kasi sunod na process sa kulungan. So hindi natin alam, marami pang mangyayari kay Casper. Preliminary investigation, nag-request lang ng motion to quash. Motion to pass, sabi nga. Hindi nila naintindihan yung hearing sa PI, plastic. Magkaiba yun. Kaya nga tahimik si Casper Kabado pa rin hanggang ngayon 'Di ba? Pero pinapamukha nila na motion to pass na daw. Ito yung picture daw di umano na in-upload ng ibang account, then siya rin daw mismong may-ari. Isined lang ito kay Alex. So nangangahulugan, parang ang ginawa niya dito is hinuhuli na nila kung sino yung mga iba pang mga dami account ng mga kalaban nila sa social media. So nautakan daw nila itong sila Boyong. Gumawa ng konting drama, nagpaiyak-iyak, tapos dito muna ko content sa Facebook.
Pero yun, nag-content pa rin naman dahil nga sabi niya content lang ito. Kahit naman sino magre-react in the first place na ganito pala. Oh, di ba? Ayaw mo palang ginaganyan kayo without a consent. Tapos bigla na lang kayong magre-reklamo, sasampa ng kaso. Di ba? Kung si Kulaong nga ginaganyan niyo. Yun pa lang, mag-isip na kayo mga kaplastic. So wala na akong dito, bali out na tayo sa mga ganyang konteksto. Bagay inaantay na lang natin mga kaplastic yung follow-up case o kung ano na mangyayari sa Norman Plus 8 mga kaplastic. So yun na lang talaga ang ating inihintay. So, hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastic.